Um, Ako po si Corporal Marila Taken. Isa na naman sa kwento ko yung dinaanan ko na mga tios noon doon pa ako sa Agusan. Yung Kasama kayo nung magkasama na kami. hindi pa kayo nagkinasal noon, itong 1995 na to. Itong una dito sa Galong-Galong. Ano yun? 2000 na yun. Sa Galong-Galong. 2000 na yun sa Galong-Galong. Kasal na kayo noon. 97 man kami kinasal. Tapos 2004 na yun. Dahil kasi ilan yung encounter mo? Sige nga, yung unang encounter nyo na magkasama kayo ng mister mo. Ay, unang encounter na magkasama kami ng asawa ko, ano yun, yung nanligaw pa siya, ay may plano pa siya na manligaw sa akin. Ganon. Yun, ang una namin na nagkasama kami. Hanggang sa 2004, nagkasama kami ng doon sa enkwentro doon sa Galong-Galong na inatake yung Inatake nyo? Oo. Sige nga, ikwento mo nga yun. Ang ganda makinig kay Mar kasi yung sa enkwentro na nakasama kami. Yung nakasama kami doon. Una, man kami, pag mag-planning kami doon, mag-planning kami ng TOS. Kailangan kaming mga, andun sa kuman. Hindi pa ako kasali sa kuman noon, kasi medical man ako. Doon ako sa medical na trabaho. So, nag-planning sila yung mga nasa kuman, nag-planning sila na takihin yung sa Galong-Galong. Galong-Galong Agusan? Agusan, side 2. Yung sa itaas ang Adgawan. Papunta ng Barangay 55. Side 2. So, doon kami, natake namin yung detachment na doon nagjo-jote si Binhor. Binhor? Limutan ko yung niya, apelido niya. Sundalo yan. Tapos doon siya nag-assign. Nasa 55. Tapos, yun na yun, nag-planning kami na paano atakehin yung detachment. So, namin yung planning na dito daanan sa yung sa ilog. Doon kami dadaan sa ilog. Plano namin na doon kami dadaan sa ilog kasi doon man sa taas. Yung detachment yung sa Galong-Galong. So, pero may tao kami doon na makapag-monitor. Hindi lang siya masyadong makapenetrate doon sa detachment kasi doon lang siya sa labas. Yung bahay niya doon lang sa labas. So, pag nagpunta kami doon, tapos na yung planning na mag-atake doon, daan kami doon sa ilog, doon, paakyat kami doon sa taas. Hanggang sa malapit na kami doon kami naghinto sa sa masyadong nakataas sa detachment. So ngayon, yung isang squad, yung ganito ang terrain. Dito ang detachment sa baba. Tapos dito kami dadaan parang puntahan namin dito kasi may mga daan-daan ng mga tao doon. So dito kami pataas hanggang sa doon kami punta sa pinakataas na terrain na makita lahat yung detachment. So yung
isang squad doon sa ibang daanan, doon sila akyat kasi ginano namin eh. Ginano namin yung isang detachment parang ang i-corner. So, Sana, yung detachment. So, ngayon, yung isang squad, paakyat doon. Kami na naman, gabing-gabi kami umakyat. Ganun. Umuulan. Hirapan kami kasi palaging umuulan. So, yung terrain na nakataas sa detachment, kami ang pinapa-plaster na doon kami posisyon. Yung iba, dito ang yung mga plato na nag-atake dito sa right side. Doon sila dumaan. So kami dito kami naiwan, papunta sila doon. Ganun. So, yung dinaanan nila, kami, steady lang kami dito. Dito lang kami nag-hold. Parang kami ang backup kung anong mangyari doon sa, yung dalawang squad, yung asawa ko, kasama siya doon. Kasama siya doon sa lumapit sa detachment, parang sila ang pinakaunang squad na mag-atake. Matapang talaga asawa mo. Yes, sir. Ano siya? Anong tribo? Banwaon, sir. Banwaon doon sa Agusan Sur. Ikaw, Bisaya? Higaonon, sir. Higaonon. Yes, sir. Ano mas matapang? Higaonon o Banwaon? Matapang yung higaonon. May Banwaon man pa rin na matapang din. Sige, ano lang yan? Intermission. Okay, tuloy. So, gano'n ang nangyari. So, sabi, isang squad, yung unang squad, paano siya? Kumbaga, daanan lang niya yung gilid ng detachment. Kasi gano'n ang plastada ng detachment, yung mapping niya. So, dito dadaan yung isang squad para magtanim ng bomba. So, yung iba, dito pa sa taas, naka-plastar, parang backup shot, yung backupan niya yung squad na nag-atake, naglagay ng bomba. Kung sakaling may tropa o may sundalo na galing sa taas, sa highway. So, punta na sila doon, nagdala ng wire, ganun, bomba. Sila doon. Tapos, yung asawa ko, pangalawang squad sila yung atake talaga sa detachment. Yung iba, kami backup, may isang backup pa dito. Kung sakaling may mga matamaan doon, may ganun ba, mariskyo. So, pagdating na pagka malapit na yung isang squad doon sa detachment, magtanim sana sila sa bomba. Hindi naman sila makapagtanim kasi nagkaputukan naman. Nagkaputukan naman yung backup dito at saka yung dito. Yung nakapasok doon sa area ng detachment, medyo nakapasok na sila doon sa unahan. Yung dito, siyempre, fire na siya. O gano'n na siya, paputok na siya. Para hindi na yun mapukusan yung doon sa malapit. Sabi nila, sige, na yun? Cover fire. Pero, yung squad leader ng nagdala ng bomba, sugat na siya dito. Sugat na siya. Kami, yung nakakita ng buong area sa detachment, kami na naman, antayin na lang namin kung may lumabas. Parang yun na lang ang aming tirahin. Pag sabi ng company command, sabi niya, sige, na natin, kailangan na nating i-assault. Yung asawa ko, doon siya palaging makasali sa assault team. Squad siya ang team leader ng assault. Sabi ng asawa ko, may kasama man siya doon na palaging yung medyo may kahambugan ba? Sabi niya, pag
Sabi niya, pag mag-assault tayo ha, sama tayo sa squad na assault team. Tapos, pag malapit na tayo doon, sabi niya, ikaw ang mauna ha. Sabi niya, Doon sa hambog. oh, sabi niya, Magka-testingan, ganon. sabi niya, testingan natin kung ano mo, kaya mo. Sabi niya, sige. Pag medyo doon na sila, kailangan nila akyatin ang detachment para makita nilang kalaban. Nakapaksol eh. Yung kalaban, yung mga pader nila doon, may mga butas. Kalaban, ibig sabihin, mga kapgo at mga regular army. Yung nasugat dito, doon nila sa butas ng yung pader nila. Yun ang nasugatan sa paa. Isa pa, nasugatan yung dito sa kamay. Pero yung sa paa, hindi namatay. Yung sa kamay, yun ang namatay at saka dito sa dibdib niya tayo nasugat. Oo. So, pag sabi na, sige, assault! Sabi na, assault! Push niya yung niya kasama niya. Huwag mo akong itulak. Yung hambog. Huwag mo akong itulak, sabi niya. Ikaw ang mauna. Sabi niya. Sabi na kasama ko, hindi. Sabi mo nga, kaya mo yung ikaw ang mauna sa assault team. O ngayon, hindi ka nanonood ikaw dapat ang mauna. Magpintuhan pa sila doon sa pag-assault. Sabi ng asawa ko. Di mo ko parinig ng mga ganun kasi baka hindi mo pa kaya yung kakayahan ko ngayon. Sabi niya, wala talaga, hindi siya umuna. Asawa ko talagang nauna. Hindi naman siya, huwag mo kong itulak. Huwag mo kong itulak, baka masugatan pa ko. Kami doon kami man ang pinakataas na naka-posisyon para sa cover fire namin na sila makapag-withdraw yung doon sa malapit. May mga tatakbo na dito sa likuran na yun ang makita namin. Fire talaga kami doon kahit hindi masugat. Fire! Sabi ng squad leader namin, ano bang trabaho natin dito? Wala man tayong bala na magastos kung hindi tayo magpa-fire dito. Fire kami doon kasi may mga may makbo man dito sa likuran. Yun na lang, kahit hindi sugat, pero na-try namin na may kakayahan kami doon sa posisyon namin na makapagpaputok. Sabi nila, anong ginawa nyo doon? Siyempre, nagpaputok kami doon eh. Ano bang papel namin, ano bang trabaho namin doon kung hindi kami mapaputok? Mayroon mga sundalo at saka na nagtakbuhan dito sa baba. Ayun lang ang namin. Pero hindi kami doon sa detachment kasi alam namin na may mga kasama doon na nakadikit. Nakapasok. So yun ang Yun ang unang TO mo. Yun ang unang yun ang unang TO namin na nasamahan ko na doon siya. Na kasama na kami. Na noon, parang, di ba, kasi sa military ko minsan, di pinagsasama yung magkapatid sa isang unit kasi may na, minsan nadidisgrasya talaga yung isa. Opo, sir. Yung sa inyo? Ganun pa rin. Pero may mga time na magkasama kami. Pero binulag kami ng squad. Pero inaano ka talaga nila? Sinisafety ka niya kung... Sabi niya, huwag kang sumama sa assault team, huwag kang Kasi palagi akong yung volunteer. Palagi akong volunteer. Sabi ko, sama ako dun sa mas malapit sa kalaban. Sabi ko, ito kung kasama doon. Sabi niya, huwag na. Bakit nga ba? Bakit ganun ka? Gusto ko talaga. Hindi, totoo lang ha. Totoo lang. Real talk to. Bakit ka, kasi, hindi man to totoong bala to eh. Gusto ko talaga, sir. Kumbaga, noon, gusto kong maka-experience na may makita talaga akong binabaril ko. Ganun ba?
hindi man ako makakita yung mga nakaraan, mga dating mga danan ko na mga enkwentro, yung sa ano, yung sabi ko na magkaano pa kami, jowa pa kami. Wala man ako hindi man ako nakapaputok noon. Yung sa first ko na samahan yung sabi ko na may na artery, yung sa Claveria side na naman, so sa Mati, ano man, hindi man ako nakapaputok noon. So hindi pa man talaga, ito talaga yung mismong umaano ka na, bumabaril ka na. So, yung nakatry na ako na bumaril, gusto ko. Kung may putukan, gusto kong magpaputok na naman ako. Gusto kong ganun. Oo. So, yung sa yung sa TIOS namin, gusto ko talaga magpaputok. Sabi ko ng squad leader ko, dapat magpaputok tayo eh. Wala na tayong nagawa dito. Ano bang gawin natin dito? Ano ba tayo? Sama-sama lang tayo. Ganon yung ano. Ano ba, sumama lang tayo dito. Audience tayo? Hindi tayo makapaputok. Sabi ko sa kanila, di. Magantay man tayo ng antayan natin yung kuman. Kung sabi nila na paputok. Pag sinabi nila na, paputok kayo dyan. May narinig na po namin na kuman doon sa doon man sa, malapit man sa detachment yung nag-atake, doon man ang kuman nakasama. Paputok nga kayo dyan. Gustong-gusto namin magpaputok eh. Paputok kami doon sa plaster. Okay ka. Pero, kasi kung panahon, bata ka pa no? Mga 20, ano ka pa lang noon? Ano ba mga 28? Mga ganun pa lang, batang-bata pa. Kaya talagang ganun din yung ano mo pa noon. Pero noon, sige, elemento ka pa, wala ka pang posisyon, wala pa lahat. Wala pa ako lahat. Wala pa akong posisyon. Kabahan ako palagi. Hindi pa ako nakatry. Kinakabahan ako palagi. Yung first ko na nasalihan, yung sabi ko na may doon, nasugatan. Elemento pa ako noon. Medical lang ako. Nakatraining lang ako medical, pero wala pa akong posisyon. Pero itong TO na to noon, parang, anong feeling mo? Ako? Naging team leader ako ng medical. Sa squad namin, ako ng team leader sa medical namin doon. Pero wala naman nasugatan sa kasama? Wala naman siya. Yung pangalawang namin, yung pangalawang nasalihan ko na, sabi ko na may doon sa Esperanza, sa Hawilian. Yun, may nasugatan na ako talaga ang naggamot sa kanya na wasak yung sige, kwento ulit kasi yung dito. Kasi kami expansion area. Isa na namang episode, isa na namang war story to ni Corporal Takin na na siya nun. Ay nako, napakakulay ng kanyang buhay. Okay, ito na naman, another encounter niya to. Babalik kami doon sa yung sa Esperanza sa ng Hawilian. Ay isa sa inutusan doon na mag-expansion kami, expansion area. Sa ngayon, ako na naman ang naging PI doon. Ako ang naging PI. So, ang asawa ko, siya ang nag-platoon leader. Siya ang naging platoon leader. So, yun man ang nangyari sa kanya, sa amin doon, sabi ng kuman namin doon sa front, sabi nila, abutin niyo yung kailangan abot kayo mapuntahan niyo yung Esperanza side. Sabi namin, sige, okay, kami ang magbahala. Expansion area. Sige, dito kami dadaan, ganito, ganyan. Daanan namin yung mga masa, mag-organize talaga. Ngayon, pag nandun na kami sa community, sa side ng Esperanza, doon na kami. Sabi ng kuman namin, dito lang tayo muna. Kasi
ano yun natin, i-organize natin yung dito. Papatawag muna kami ng mga masa. Pumunta kami doon, mag-schedule kami, ganito, bigay tayo ng ED, mag-educate ba? So, bigay na kami ng mga MKKRP, ganyan. Ano namin, kasi dati, sir, magbigay ako ng education. Pag ako ang mag-handle, ako ang magsalita, babasahin ko ang document, pwede ko naman na pagsalita ko sa kanila, pwede naman na yung original ko na hinigaw nun. At sa amin na language. Ganun ang ginawa ko. Parang madali lang nilang maintindihan. Ganun. So, pagka marami namang pumunta sa amin, sabi namin na wag lang tayo sa schedule na dito, papasok tayo doon sa pinaka-last na target natin na area. Abutin natin yung instruction na doon tayo dapat makarating. Yung MB nakasama namin, may dala siyang shotgun. Shotgun ba yung shotgun? May dala siya. Tapos yung shotgun, may yung kunting clearance lang ba na kung may load ang baril niya, yung shotgun niya, kunting clearance lang na ilagay doon sa gatilyo. Puputok na. Puputok na. Di ngayon, nagpunduhan na kami, tambay na kami doon kami matulog. Yung mga kasamahan ko doon, sabi ko, kailangan maging alert tayo dito kasi expansion area natin to eh. Baka tayo ang maunahan. Sige, lang. Yung isa, yung shotgun, hindi namin alam kung may may ginawa ba siya doon sa shotgun. Di, siguro, kinuha niya yung linagay doon na parang hindi pumutok. Hindi diretso puputok. Sige, bukas, alis na tayo, papunta na tayo doon. Dapat makarating sa next na adlaw. Sige. Pag lalakad kami ng tanghalian sana, yung sa umaga pa, pinapalakad namin yung survey para sa daanan. Sige, punta kayo doon, ganito, kayo sa daanan. Kasi wala ang daanan, namin, area namin doon. Maggawa kami ng daanan. Sabi ng team leader nila, sige, ako ang bahala. Yung team leader nila, MB. So, ngayon, sir, may isang bata na kasama niya, anak pa niya. Anak ng MB. Oo, anak sa MB. Isinama niya. Pag naglakad na sila, medyo kumbaga siguro medyo malayo lang sa yung sa Balay Kalinaw, medyo distansya lang gamay, konti lang. So doon pumutok man. May putok na narinig namin. Akala namin na yung baboy damo ang putok na narinig namin. Akala namin yun ang binaril nila. Sabi namin, wow, balik nila ngayon, may baboy may damo. karne kami. Oo, may karne na kami. Sabi ko, okay. Mas maganda kung mayroon. Tumawag sa radyo. Sana puntahan kami nyo dito. Tulungan kami nyo dito kasi na baril yung isang kasama namin. Na sugatan sa shotgun. Sabi ko, pusa. Wala tayong, ba yun? Sabi ko, sige, medical, handa yung lahat ng mga tambal, mga gamit ng medical. Medical kits, dalhin doon. Kami talaga ang pumunta doon. Akala ko ba makakain tayo ng baboy damo. Yun na naman ang kasama namin na guide.
Yun ang nasugatan dito. Mm. Pag nasugat siya dito, dito lahat ang mga, yung mga, di ba, may mga buli, Mm. o may mga, sa bala. Mm. Maraming mga doon sa loob. Dito lumabas. Yung artery niya, nasugat talaga. Naputol. Ako na naman, dextrose, dextrose. Tinalian namin dito, di makaya. Lagyan namin ng dextrose, parang hindi siya maubusan ng dugo. Wala talaga, hindi namin kaya. Wala. Kinuha namin siya. Hindi naman nag-ano sa dextrose. Wala na, di na namin sa dextrose kasi hindi na mag-release. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Yun. Balik kami doon sa kampo namin. Balik kami doon. Facilitate na naman ang patay. Kasi namatay na naman. Facilitate naman. Balik sa, pinakuha namin sa, kapatid niya. Pinakuha namin. Sige, okay na yun. Sila nang wala. Kasi, hindi man gustong-gusto mo na patayin, hindi man, kung baga, di ko man kagustuhan na patayin siya. Aksidente lang. Oo, so, ganun. Yung patay, labas na namin. Tuloy kami sa lakad namin. Pagdating namin sa taas lakad kami ng isang araw. Isang araw lakad namin. Karating kami sa taas ng Hawilian. Ilog ng Hawilian. Doon sa terrain niya. Naka-encounter na naman kami. Unang nakita sa advance namin, may tao na masalubong na nagdala ng papaya. Kasalubong namin. Yung tao, akala namin, siya lang, civilian lang. Pero may, gano'n yung pagkasalubong namin, yung tao, hindi na nakalapit sa amin, sa advance. Umiktad na siya. Tumakbo na siya. Alam niya na magka-barilan doon sa area na nagkakitay kami. Alam niya na magkabarilan kasi may nakasunod sa kanya na sama niya ng mga sundalo. Ngayon, pag takbo niya, yun ang pagkakita namin sa sundalo. Nagkabarilan. Sabi, kalataway. Nagbarilan na. Yung yung kasama namin ng advance, sugat na dito. Tamaan na dito. Ito, wasak na to. Sugatan pa siya dito. Dito na sugat. Lumabas dito. Sabi nila, medical. Ako na naman ang medical doon. Medical, basa yung sign ay yung code namin sa sugatan. Basa. Basa si Brando. Sige. Pabalik sa main body. Doon natin gamutin. Sige, palagi pang putukan. Yung mga kalaban na sundalo, yung kaway, sabi namin kaway, nakatakbo na sila doon sa may bangin. Doon sila nakapunta. Tumalon sa bangin. Wala na. Ako na naman, walang yung bakos ko na shawl. Yung towel, mataas na towel, so bakos ko doon. Yun ang ginamit ko na press ko sa niya. Kasi, ang lakas ng dugo. Press ko doon. Sabi nila, sige, withdraw tayo, withdraw. Yun, ng 2 araw, na hindi kami makalabas. Doon lang talaga kami nakaikot-ikot sa area na hindi namin alam. Yun ang pinakamahirap doon. Halos maubusan kami ng pagkain bago kami nakalabas.
Kasi nawala na yung ano namin ba, sa mapa. Wala, hindi na kami makapag sa mapping. Pero ang ano namin, ang pasyente, yung nasugatan, lagi namin dinextrose, nakataod sa dextrose, napa-inject na namin ng mga kailangan niya. Pero 2 araw hindi kami nakalabas. Pag makalabas namin, yung yung sugat niya, di namin masyadong linisan. Hindi kami makapag sa apoy. Gabi lang. Di kami makapag-sterilize. Hindi kami makapag-sterilize. Lakad lang talaga. So, yun ang nangyari sa expansion namin. Hindi kami nakarating sa target namin na expansion. Balik kami. Kasi akala namin marami pa doon sa madaanan namin. Balik kami, dala kami sa pasyente hanggang sa umabot kami sa amin, body namin. Babalik kami doon. Grabe yung mga pero noon medic ka na. Medic na ako. Yung susunod mo na episode, PI ka. Yung sa medic ko, ang pinakamahirap ko doon, sir, hindi ako marunong magbasa ng English. Di ba? Yung mga level ng mga gamot. Di ba? Mga English lahat. So ako, kahit tinuruan kami ng mga sisi, mga ganun ba? Kung ano lang dapat ibigay mo sa pasyente. Oo, pero alam ko yun. Pero pag tingin ko sa mga pangalan ng tambal, hindi ko masyadong kasi mga English lahat. Yun ang pinakahirap ko. Mahirap na magbasa. Kasi literasya lahat Bisaya yung namin. Yung turo sa inyo? Tinuro sa amin. Bisaya, hindi kami tinuruan ng spelling. Ganun. Pero medical pa rin. Medical talaga. Nasalba mo naman yung kasama mo na Nasalba naman namin, sir. Pagkatapos ng niya, okay na yung tama niya, yung sugat niya. Yun ang dahilan na bumalik siya sa pamilya niya. Yun pagkatapos balik siya sa pamilya niya, umuwi siya. Ito yung mga action na episode ni Mar, corporal attacking.